kahit mag-isa lang tayo, pag pinunta natin yun, kasi natin lumuluhan na tayo, di ba? Si Brother Brum Brum, ganun din siya, sabi niya. Ako, ang paborito kong awitin, yung dakilang katapatan. Lalo na dun sa kabila ng ating pagkukulang, yaya niya'y tunay papat. Talagang lumuluha rin ako. Kaya dito mga kapatid, hindi kailangan maging maganda ang boses mo. Sa mata ng tao, kailangan nila yun. Hindi kailangan mga ang dating Gary Valenciano o mga Victor Wood, di ba? Ang malaga rito, yung lamok. Anong pakakata? Diba yung sa Israel? Nalo Grabe yung sa sir. Israel, yung sa Israel Got Talent. Di ba? Kung bakit siya nanalo, kasi yung kinanta niya, angkop sa kanya. Okay. This is my life. Eh, lagi ko pinapanood yun, yung kanta na yun. Yung confess ba yun? Yung nanalo siya sa Got Talent, isa lang siyang nagtatrabaho sa bahay. Ngayon, pumunta siya sa audition, alam yung suot niya, para lang siyang namalengke. Pero nung kumanta na siya, talagang nagulat pati mga audience. Sabi niya, it's original. Like singing, original. Siya yung naging Got Talent. No? Bakit po? Kasi kinanta sa kanya, no? Kaya napakalaga kung tayo iaari, kamay natin ito mula sa ating puso. And ito po yung ihipot sa mga nakikinig. Kaya huwag yung isipin yung mga audience. Kaya nga sabi ko nga, no, dalawang klase yung kumakanta. No? Yung mahuhusay at saka yung malalakas ang loob. Yung malalakas ang loob, talagang kinakanta nila yung ayon sa kalooban nila. Basta gusto nila ma-express eh. Diba? Kaya yung mga hindi natin na inaas ang mananalo, yung nananalo. Kaya ito yung nakita ko sa kasaya ni David Lari Saul, na kapag ang isang musika, kapag nalulungkot ka, nag-iisip ka, kumanta lang. Huwag mong hayaan ang masamang espiritu ng kalungkutan, ang masamang espiritu ng pangungulila, ang masamang espiritu ng kaguluhan, mag-ari sa'yo. Ito yung nag-ahari-ari siya. Okay. Kaya ano po yung naging kalinasan sa problema ni Arisol? Para itaboy yung mga masamang espiritu na yun. Music ka lamang po. Amen? Kaya ito po yung binigay sa ating sekreto ng Panginoon upang paglabanan natin ang kalungkutan. Lalo ngayon magpapasko. Pasko na, sinta ko. Diba? Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Ako mga kapatid, 16 na taon na hindi nagpapasko. Amen. Kaya mabuti sila Sister Parpos. Siguro taon-taon naawin ng Pasko kasi 3 hours lang yung biyahe, no? Sana all. Diba? Kaya tayo pa ng mga Pilipino, masyadong emotional, di ba? Kapag nakarinig tayo ng malulungkot na kanta, talagang makapatok luha natin eh. Di ba? Yun yung kapangyarihan ng musika sa buhay ng isang tao. Okay? Kaya kung kayo nalulungkot, umaatake ang espiritu ng kalungkutan, lalo na nagpapasko, kumanta lang tayo. Okay? Tugtog tayo ng magdasal. Kaya, yun lang po ang masishare ko. Huwag natin iwala ang musika sa ating buhay, maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na buhay. At naniniwala ako, amen, ito yung ibigay sa atin ng panibagong kasiglahan at tunay na kapayapaan ng pag-iisip. Kaya sabi natin, nagbibigay ito ng kaginawaan. Amen? Kaya pagpalaan sa tayo ng Panginoon, sa gabi nito. Isa po tayo po yung mukha, no? Bigay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po, Panginoon, sa simpleng salita ng aming pag-aralan. Salamat, Panginoon, sa musika na itinutulog mo sa amin. At tunay naman na itinulakong bahagi sa aming buhay upang ko'y papurihan at magpasalamatan sa lahat ng oras. Lord, nataas ko sa iyo ang bawat akaawit, naging bahagi ng testimony ko
Sige po, salamat nga gabi. Po, baba na ako. Yun ang mga